first of all, give us a overview of the clear directives coming from the President himself. No, next slide, please. So, as you know, klaro ang direktiba ng ating Pangulo. No? Simple lang yan. No? And siguro masasummarize ko yan dito sa tatlong nakikita nyo ngayon. No? Ang sabi ng Pangulo natin, kailangan bilisan na natin ang pananagot ng mga dapat managot. Kaya nga, makikita nyo ngayon lahat ng mga ahensya from ICI to the Department of Justice, to the Ombudsman, all other agencies, NBI, Solgen, AMLAC, no, everyone is all working together, kasama ang DPWH, para panagutin lahat ng mga dapat managot. At sa tingin ko, base na rin sa mga usapan namin ng ICI at ng Ombudsman, no, I think hindi na magtatagal at yung unang kaso na final natin noong September 13, malapit nang i-file at dahil doon, makikita nyo na yung mga unang mga tao na makukulong na. No? At sabi ko nga, tingin ko marami-rami ang magpapasko sa kulungan in the next few weeks and few months. No? Dahil nga, nagmadali tayong mag-file ng kaso. To date, I think there are roughly about 4 cases already filed with the Ombudsman. Yung Bulacan, na unang final natin, na 26 na katao, kasama yung 20 taga-DPWH at 6 na kontratista, kasama ang mga Diskaya, ang Wawaw, ang Sims, etc. Yung kaso sa Mindoro, no, involving former Congressman Zaldico at yung kanyang kumpanyang SunWest Corporation, kasama din ang ibang kumpanya ng Diskaya at may kasama ding mga bagong DPWH personnel. Yung kaso sa La Union, involving Silver Wolves Corporation na sinasabi nga na ni Mayor Benji Magalong at sinabi na rin ng ating Ombudsman na may links kay Congressman Eric Yap, no? At iba pang mga opisyal ng DPWH, ibang opisyal na naman yon. At yung sa Davao Occidental na St. Timothy ng mga Diskaya ulit na binid out noong 2021 at binayaran ng buo noong 2022 kahit na wala man lang anino ng proyektong nandun. Kasama nung mga taga-DPWH yun, kasama nung district engineer doon na si Larete, no, na pasintabi na nga po at medyo namura ko on live television dahil doon sa nangyari noon. No, doon sa sagot na binigay niya sa akin na binayaran niya si St. Timothy kasi daw nangako sa kanya na tatapusin naman daw. Pero obviously, hindi naman ginawa. No? At ngayon lang silang Agosto nagsimula ng trabaho noon. So, 4 na kaso yon. No? Hindi pa dyan binibilang yung mga fraud audit referrals ng COA na I think umabot na ng 17, if I'm not mistaken. COA is 9. And then, meron pang mga iba, no, na mga kaso. So, talagang binibigisan natin ito, no, ayon sa utos ng Pangulo, na dapat managot at makulong na itong mga dapat managot habang nakafile ang mga iba't iba nilang kaso sa ating mga korte. At tingin ko nga, dahil nga napakabilis ng umaksyon ng ating Ombudsman, linggo na lang ang bibilangin natin at mafa-file na itong mga kasong to, starting with the Bulacan case na final natin noong September 13 in the next few weeks. So, ongoing tayo dyan. At marami pa tayong mga ifa-file na kaso. Tuloy-tuloy yan. I think this week, meron tayong inaasahang ifa-file na kaso ulit sa Ombudsman. I think 1 to 2 cases
ang ifa-file natin this week. Hindi ko na muna pangungunahan yung ICI, pero makakaasa kayo within the week, meron na namang bagong mga kasong ifa-file tayo. At tuloy-tuloy yan every week na magfa-file tayo ng kaso. Hindi tayo hihinto hanggat hindi natin ma-file ng kaso ang lahat ng dapat managot.